kwentong nagtatago sa kadiliman ng gabi. Habang hindi nga marami, may mga taong hindi dinadalaw ng antok. Nararamdaman ko na yung oras na gumagabi na dahil yung katabi namin ay mga tahimik na. Imagine that na parang sabi mo, lahat tulog na ikaw na lang yung gising. Kahit ipikit ang mga mata, hindi ganap ang pahinga. Doon po ako nanigas po. Doon po ako parang hindi na po makagalaw. Tinatry ko rin pong sumigaw nun pero wala po lumalabas sa boses ko. Yung tulog ka nga, pero gustong maglakbay ng iyong mga paa. Manatiling gising at pasukin natin ang mundo ng mga taong may sleep disorder. Hi, Miss Sandra. Buti nakarating ka. Welcome to Nai Cavite. Siya si Ian Paul, 31 years old, isang sales manager. 10 taon na siyang may insomnia, isang kondisyong kung saan hirap siyang matulog o kung nakakatulog man ay kulang sa oras. It started when, nag-start ako ng social media. Naging active ako 2009. I remember that. So, every time na yon naging active. Tapos, instead na manood ako ng mga videos doon na din sa YouTube. So, nag-start siya doon. And eventually, parang hindi ko na namamalayan yung oras. Kaya, yun, parang nabaliktad yung time. Nabaliktad yung time. So, parang may kakaiba na. Madaling araw, hindi na rin ako inaantok hanggang sa, umaga na. At dahil madalas hindi dinadalaw ng antok sa gabi, kahit may kasama naman sa bahay, pakiramdam daw niya'y mag-isa lang siya. Hindi na nga ako tumitingin sa orasan eh. Pero alam ko na yung nararamdaman ko na yung oras na gumagabi na dahil yung katabi namin ay mga tahimik na. Imagine that na parang sabi mo, lahat tulog na ikaw na lang yung gising. Pagka gano'n, anong nararamdaman mo? Nakakatakot. Nakakatakot kasi napakatahimik ng bahay. Let's go to my room. Miss. Ayan. Alright, this is my mini room, Miss Sandra. Since na parang na-realize ko na gusto ko maging productive yung araw ko. Ginawan ko ng parang Yan, may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ayun, nakahanda na. Nakahanda na siya. So, naging productive yung ko. Oo. Kasi Pagkakaroon ko pag ng sa gabi, insomnia. para like ka naghahanap ng pagkakaabalahan. So, hindi na ako, for example, morning, doon pa lang ako maghahanap. So, nakatipid na ako ng time, in fact. Napansin ko rin ang mga libro sa kwarto ni Ian. Ito yung mga, usually, ang pang-paborito ko is Philippines Constitution. Diba? Nung college Pinabasa mo tayo. talaga yan? Kasi pagka ganyan may mga malalim na batas, pag nabasa ko na parang doon ako aantokin dahil sobrang lalim na. But definitely, ang isa sa pinaka-importante at paborito ko, ito lang, Bible na to. Pag Bible kasi meron ditong, for example, may mga dito yung parang kailan balisa ka, hindi ka makatulog, meron dito. So, meron, yung sinusundan ko lang siya. Hiniling namin kay Ian na kunan ng video ang kanyang sarili kapag umatake ang kanyang insomnia sa gabing hindi niya kasama ang aming team. So, is oras ng gabi. Nagdadali na ako papunta sa paborito kong kainan. Bukod sa pagja-jogging sa gabi, napapasabak din ng kain si Ian para magpalipas ng oras. Sa isang normal na araw or gabi, anong oras ka na nakakatulog? Usually, pagka mga bandang 4 a.m. na yan, na nakita ko na yan, mga alas 4, doon ka pa lang talaga aantokin. 4 a.m. Yun nga yung mahirap na sinasabi ko sa park ko, lalo na for me na nagtatrabaho, 4 o'clock, so you need to wake up 6 a.m. So imagine, 2 hours lang yung tulog.
And then, papasok ka sa office, kailangan kailangan syempre nakasmile, nakasmile ka, lahat. Kailangan energetic ka, lalo kami nasa sales and marketing. Hindi naman daw ito gabi-gabi. Umaatak ang insomnia na hindi mo alam. Minsan nga Miss Sandra, dumating pa sa point na may mahalaga akong appointment na late ako. Kasi nga, umatak yung insomnia. Mahirap kasi first, it affects your career actually. Tapos, second, yung iba kong mga kaibigan tumatawa lang, pero hindi nila alam, hindi nila naintindihan kasi wala silang ganun. Habang pinapanood ang iba pang mga video ni Ian, naramdaman ko kung gaano kahirap maging insomniac. Yung balot ng katahimikan ang iyong paligid pero gising na gising ka pa rin. May oras marahil na nauubusan ka na rin ng pwedeng gawin. Hindi pa nakakapunta sa isang sleep doctor si Ian. Kung nakapunta sana siya sa isang espesyalista, napayuhan sana siya kung ano ang dapat gawin. The more paguri natin ang ating sarili, the more paguri natin ang ulo, lahat ng mga chemicals, yung para bang nag-activate ng ating katawan. For example, ito, nasa labas siya, sabi na nga nagja-jogging, naglalakad, or ginagawang medyo mas productive yung time na nagising pa siya, no? Ay hindi dapat ganoon. Kasi the more na hindi siya makakatulog, lalo na ito, kitang-kita very obvious na gumagamit pa siya ng gadget. The more na pwede ma-stimulate ang mind niya, alam mo, ang gadget nag-emit ng blue light at yan ay pwede mag-stimulate ng ating brain para at least hindi tayo makatulog. May pagkakataon din daw na ang taong may insomnia nagkakaroon ng takot sa gabi. Kasi sabi nila, ito gabi na naman, dudusa na naman ako, hihiga na naman ako. Pero ang ginagawa pa rin nila ay nagtatry sila ng sobra. Pero ang problema, ang nagpapalala sa insomnia ay yung paghiga nila ng matagal sa kama na mas malaking porsyento ng oras nagising sila kumpara doon sa tulog nila. Ang nangyari, yung tinatawag na performance anxiety level tumataas. Kaya yung anxiety lalong nagpiprevent para sa kanila sa pagtulog. Walang datos kung ilang Pilipino ang may sleep disorder. Lalo pat maraming mga Pilipino ang malamang sa malamang hindi nagpupunta sa doktor para sa ganitong kalagayan. Hindi lamang mga adults o nakatatanda ang apektado ng sleep disorder. Pati mga bata. Ito si Frank. 8 years old. At palaging tulog. Ayon sa kanyang ina, minsan nga hindi na siya isinasali ng mga bata sa paglalaro. Huminto na rin siya sa pag-aaral dahil laging nakakatulog at nabubuli sa eskwelahan. Minsan sinabihan na rin ako ng teacher na istorbo nga rin daw yung klase. Kasi nga, imbis na makatutok sila sa klase, nakatingin na lang yung mga estudyante sa kanya dati. Pag natutulog daw po siya, nilalagyan daw po siya ng basura sa bag, sinasampal daw po siya. Tapos, kinukuha ng teacher, kinukuha yung lapis ko, libo sa kanya. Tapos, sinasampal ka nila. Hindi. Nasaksihan namin ang paghihilik ni Frank nang abangan namin ang kanyang pagtulog sa gabi. Para maunawaan ang kanyang kondisyon, sinamahan namin si Frank sa sleep doctor.
Sa biyahe mula sa Valenzuela hanggang sa Quezon City, napansin naming simula pa lang ng biyahe, inaantok na ang bata. Nung kinder 2 po siya, nung pinag-ano ko po siya dun sa school, okay naman po yung performance niya. Pero nung bandang pahuli na, nagre-react na po sa akin yung teacher na bakit daw hindi nagsusulat si Frank, tapos mabagal daw magbasa. Tapos nung nag 2 years old po siya, dun ko po naramdaman yung hilik niya, tapos nahirapan na po siyang huminga. Hanggang ngayon po, lumalala na lumalala. Halatang nilalabanan ni Frank ang kanyang antok. Ilang beses bumago ng pwesto. Pero laging panalo ang antok. Isang batang tila pagod na pagod. Kahit umaga pa lang. Ano nga kaya ang kalagayan ni Frank?